Una sa lahat, sa pool sa CCTV ang disgrasyang yan sa Antipolo. 10 sasakyan ang nagkarambola. Siyam ang sugatan. Grabe to. Karambola, naulan yata ng brake tong truck. Kung ano ang punot dulo ng karambola, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Bangayang walang preno, si Yusek Claire Castro may bagong banat kay VP Sara matapos silang tawaging bobo. When emotions are high, intelligence is low. Protektado ng gobyerno, kaligtasan ng mga testigo laban kay dating Pangulong Duterte, titiyakin ng DOJ bago sila ilipad sa ICC. Tensyon sa Kapitolyo, banggaang Baricuatro at Garcia sa Cebu, hindi pa rin tapos. Protektado na ng gobyerno mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa ilalim sila sa Witness Protection Program bago ilipad papuntang ICC. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong sinabi ni Justice Secretary Remulla tungkol dito? Jiggy, kinumpirma nga ng Department of Justice na nakipag-ugnayan sa kanila ang International Criminal Court para bigyan ng proteksyon ang mga testigo para yan sa kasong Crimes Against Humanity na kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla, kailangan matiyak ang kaligtasan ng mga testigo habang andito sila sa Pilipinas. Nahirapan na raw ang mga biktima na maghain ng kaso dito sa ating bansa dahil nga sa kahirapan na maghanap ng mga ebidensya at testigo. Nasa 4 na testigo ang ilalagay ng DOJ sa Witness Protection Program. Pakinggan natin ang pahayag ng Secretary Remulla. We will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses. At Camille, gobyerno bang gagasto sa pagpapalipad sa mga testigo papuntang The Hague? Jiggy, nilinaw ni Secretary Remulla na hindi gobyerno ang gagastos para sa pagpapalipad sa kanila sa The Hague para nga sa kanilang pagharap sa paglilitis doon. Gusto lang daw nila na tiyakin ang kaligtasan nila dito. Nilinaw din ni Secretary Remulla na itong kooperasyon nila sa ICC ay hindi ito kontra sa posisyon ng gobyerno kung saan wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas mula nang kumalas tayo sa Rome Statute noong 2019. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Secretary Remulla. We already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. At kaugnay ng hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte ng pansamantalang kalayaan, ano nang update dito? Jiggy, tinutulan nga ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling na interim release o yung pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Duterte. Giit nila may matibay na ebidensya nga o batayan laban nga doon sa mga paratang na ibinabato kay Duterte. At sinasabi nila, Jiggy, ay ang pagpapalara raw kay Duterte ay posibleng maging banta sa buhay ng mga biktima at magdulot ng kaguluhan sa bansa. Ang pananatili raw ni Duterte sa kulungan ang tanging paraan para masigurong haharap siya sa paglilitis. Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Bumwelta Malacanang sa payag ni Vice President Sara Duterte na gusto siyang pabagsakin ng administrasyon dahil siyang frontrunner sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong sagot ng Malacanang sa sinabi ng Bise?
Alam mo, Gigi, ang sinasabi dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mukhang diversionary tactic lamang ito ng Vice Presidente. Sabi nga niya, hindi dapat kalimutan na meron pa tayong usapin tungkol sa accountability. Nariyan yung issue ng confidential funds, nariyan yung mga usapin tungkol doon sa articles of impeachment. At bilang isang opisyal ng gobyerno, importante daw na linawin ang mga issue na ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Huwag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. At Maricel, ano ang pahayag ng Malacanang sa binanggit ng bise na hindi raw naintindihan ng administrasyon ang kanyang mga foreign trips? Gigi, nilinaw ni Undersecretary Claire Castro na kung personal trip ito ni Vice President Sara Duterte, hindi nila ito kinukontra. Wala silang tutol dyan. Sila daw ay nagtanong lang naman kung ito pambayan o pampersonal. Pero kung personal yan, walang problema. Pero kung official trip daw ito, obligasyon daw ni Vice President Sara Duterte na magpaliwanag o mag-report sa taong bayan. Ano-ano ba yung mga naging accomplishments mo sa biyahe na ito? Sino-sino ba ang mga nakasama ni VP Sara? At yung mga nakasama na ba to, sino-sino ang mga nagpondo sa kanilang mga biyahe? Importante raw na maipaliwanag ito dahil halimbawa nagamit pa daw yung Facebook page ng Office of the Vice President sa biyaheng ito. So kung personal daw ito, baka may conflict of interest kung nagamit ang Facebook page ng gobyerno. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. When emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. At may sagot ba ang Malacanang sa sinabi ni VP Sara na photo ops lang ang ginawa ng Pangulo sa pagsira ng mga nasamsam na droga? Gigi, maaga raw gumising si Pangulong Bongbong Marcos para magpunta sa Capas Tarlac at saksihan itong ang pagsunog ng higit 9 bilyong pisong halaga ng shabu diyan sa Capas Tarlac. Ito daw importante dahil gusto rin daw nilang ipakita sa taong bayan na nagtatrabaho ang Pangulo. At baka raw nakakalimutan ni Vice President Sara Duterte na minsan na rin itong ginawa ng kanyang tatay na si former President Rodrigo Duterte. Actually, sa press briefing kanina, Gigi, ipinakita pa mismo ni Jose Claire Castro yung picture noong taong 2020 kung saan mismong si FPRRD ay bumisita doon sa Cavite para i-witness din yung ginawang paninira sa higit 7 bilyong pisong halaga naman ng illegal na droga doon. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Umalmang prosekusyon sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na pwedeng pagbutuhan ng mga senator judge ang mosyon na ibasurang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Git ng ilang kongresista, hindi maaaring basta na lang i-dismiss o ibasura ng Senado ang articles of impeachment dahil malinaw daw sa konstitusyon na kailangan magsagawa ng paglilitis ang impeachment court. Dapat din daw bigyan ng pagkakataon ng defense at prosecution team sa maglatag ng mga ebidensya. Pagkatapos nito, saka pa lang pwedeng magbaba ng hatol ang Senate Impeachment Court. Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Are you more powerful than the Constitution? Ayaw nyo bang makita o masilip man lang yung mga ebidensya na ipipresenta ng dalawang panig?
Yun ang pinakapatas sa lahat eh. That's why dapat impartial. Susunod, mga tsuper doble kayod sa pamamasada dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. At basketballistang dugong Pinoy pasok sa San Antonio Spurs sa NBA draft. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Doble kayod ang ilang tsuper para makabawi sa taas ng presyo ng petrolyo. Nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang diskarte ng mga motorista? Jiggy, ngayon na nga yung pagpapatupad ng pangalawang bugso ng oil price hikes para sa linggong ito. Dahil mas mahal na nga ang krudo ngayon, kanya-kanyang hanap ng mas murang gasolinahan ang maraming motorista. Kanina nga nakita natin yung ilang mga motorista na nagpunta doon sa isang maliit na gasoline station dyan sa Quezon City. At itong gasoline station na ito ay gasoline station ng isang independent oil company. At alam naman natin na kapag gasoline stations ng isang independent oil company, mas mura ang benta dyan kumpara doon sa benta sa mga stations ng Big Three. At sa ngayon kasi umaabot na sa 60 pesos per liter ang pump price ng diesel at gasolina sa maraming mga gasoline stations dito sa Metro Manila. Ito ay matapos nga ipatupad yung dagdag na 5 pesos and 20 centavos sa diesel, dagdag na 3 pesos and 50 centavos naman sa gasolina at 4 pesos and 80 centavos sa kerosene. Kaya naman dumidiskarte na yung ilang mga jeepney driver na nakausap natin dahil malaking kabawasan ito sa kanilang kita. Ayon sa isa nakausap natin, ang diskarte nila, kailangan nila mag-overtime o magdagdag ng oras ng biyahe sa gabi para nga mabawi yung nawala nilang kita. Jiggy, sabi naman ng Department of Energy ay pababa na ngayon ang presyo ng crudo sa world market. At dahil dito, may namumurong rollback sa susunod na linggo. Jiggy, sabi naman ng Department of Transportation, sinabi ni Secretary Vince Dizon na mukhang malabo yung pagpapamigay ng fuel subsidy ngayon dahil nakasaad raw sa batas na kailangan sumampa sa $80 per barrel ang presyohan ng crudo sa world market para maipamigay nga ito. Sa ngayon ay nasa $67 hanggang $68 per barrel na lang ito matapos nga yung pagpapatupad ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Pero kung sakaling sumampa ulit ito sa $80 per barrel ay nakahanda naman daw ang DOTR para sa agarang pagpapamigay ng ayuda na ito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña mula sa Quezon City. Nagdadalawang isip umuwi ng Pilipinas sa mga OFW na nagpalista sa repatriation program kasunod ng ceasefire ng Israel at Iran. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 50 lang sa 300 Pilipino nagkumpirmang itutuloy ang pagbabalik bansa. 20 sa kanila nakatakda ng umuwi ngayong linggo ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega. Sanay na mga OFW sa sitwasyon sa Middle East, lalo na yung matagal nang namamalagi roon. Matatandang binomba ng Israel ang nuclear sites ng Iran na naging mitya ng 12 araw na gera. The Philippines are having second thoughts, or because the airport in Tel Aviv is now open, even for limited flights, that means they may prefer to just go home via Israel instead of going to Jordan. So eventually we may lower the alert level altogether. Para ihatid ang nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise? Isa na namang dugong Pinoy ang maglalaro sa NBA. Siya ang Phil-Am na si Dylan Harper, anak ng longtime NBA player na si Ron Harper. Si Dylan ang number 2 pick ng San Antonio Spurs sa NBA draft. Makakasama niya ang big man na si Victor Wembanyama at Rookie of the Year na si Stephen Castle. Bago pumasok sa NBA, dati siyang naglaro sa men's basketball team ng Rutgers University sa New Jersey. At yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, siyam sugatan sa karambola ng 10 sasakyan sa Antipolo. At selosong mister pinatay ang ininalang kalaguyo ng kanyang misis. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Tumitindi ang tensyon sa Kapitolyo ng Cebu dahil yan sa bangayan ng nanalong gobernador na si Pam Baricuatro at ng outgoing governor na si Gwen Garcia. Live mula sa Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, anong pinag-aawayan ni na Baricuatro at Garcia? JG, nagkakainitan sina Cebu Governor-elect Pam Baricuatro at outgoing Governor Gwen Garcia. Ang isyu ngayon ay pinapalayas daw ni Garcia ang ilang ahensya ng gobyerno na nag-oopisina sa legislative building ng Kapitolyo dahil gusto niya itong gawing opisina. So ito'y para kay Baricuatro, hindi daw ito katanggap-tanggap dahil itong gusto ni Garcia dahil maapektuhan daw nito ang serbisyo ng mga ahensya para lang sa kay Garcia. Kabilang sa mga ahensyang nasa loob ng legislative building ay ang Department of Agrarian Reform at COMELEC. Magsisilbi kasing consultant ni Vice Governor-elect Glenn Soco si Garcia. Sabi naman ni Baricuatro, kung kailangan naman ni Garcia ng opisina, kailangan daw nitong idaan sa legal at tamang proseso. Dapat daw kasing walang maiistorbo at maapekto ang operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Jiggy. At ano ang sabi ni Garcia sa pahayag naman ni Baricuatro? Jiggy, ayon kay Garcia, hindi nga ugaling abusuhin ang mga pag-aari ng gobyerno at gamitin ng libre ang mga pasilidad nito. Kaya niya raw na magrenta ng mga opisina para sa sarili. Bukod dyan ay may opisina naman si Garcia sa Mandaue City. Jiggy, sa Lunes na uupo si Baricuatro bilang gobernador ng Cebu. Pero wala pa rin daw silang transition team mula sa kampo ni Garcia na nakikipag-ugnayan sa kanila. Magkakaroon naman ng Thanksgiving rally si Baricuatro ngayong linggo kung saan imbitado dito ang pamilya Duterte, kabilang na si Vice President Sara Duterte at ilang bagong halal na senador. Jiggy. Yan pong ulat ni John Aroa mula sa Cebu. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita. Sumalpok ang mga ruruta truck sa mga kasalubong nitong motorsiklo at van sa sumulong highway sa Antipolo City. 10 sasakyan ang nagkarambola dahil dyan. Siya man sugatan sa aksidente. Arestado naman ang isang Chinese national na nagbebenta umano ng mga nakaw na sasakyan sa Ermita, Maynila. Nadiskubre rin sa kanyang kotse ang iba't ibang uri ng hinihinalang droga at mga baril. Iniimbestigahan na rin ang posibilidad na miyembro ang sospek ng malaking sindikato. Patay ang isang lalaki matapos barilin at saksakin sa Butuan City. Base sa investigasyon, matinding selos ang motibo sa krimen. Pinaghihinalaan daw kasi ng sospek na may relasyon ng biktima sa misis niya. Agad inaresto ang gunman. Patay ang isang bagong silang na sanggol matapos maipit sa kadena ng motorsiklo. Nakaangka sa motorsiklo ang ina na may hawak sa sanggol na nakabalot sa kumot. Hindi niya napansin na lumaylay ang kumot at nahila ito ng kadena kasama ang bata. Dinala sa ospital ang sanggol pero binawian din ng buhay. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat,